Okay, sa pong mapagpalang umaga, tanghali o gabi o anumang oras na masumpungan po ninyong mapagtiyagaan na makapakinig po dito sa munting programa natin. Basa, biyayang aral sa atin, no? Sa dito po sa ating programa ng Laiko Talk. So, biyayang aral sa atin, tayo po ay magbabasa lamang ng mga bagay muli na makapagbibigay sa atin ng karagdagan na pagpapatatag ng ating pananampalataya. Ngayon po ay medyo maginaw kaya naka-jacket tayo at nagkakape. Yan. Kape muna tayo mga kapatid. Ang ganda po nung abbreviation ng isang kaibigan ko, preacher po sa El Shaddai, nung patungkol sa kape. Sabi niya, kape means kausapin ang Panginoon everyday. So minsan nakikilikiliti yung isipan ko na ano kaya't partneran ko ito. Ano ba yung partner ng kape? Yung Pinoy ang dating. Pandesal. No? Pandesal. Ano yun ang ibig sabihin ng pandesal? Kausapin ng Panginoon. Isa sa pinaka-basic na pamamaraan upang kausapin natin ang ating Panginoon, yung magkaroon tayo ng direct line sa Kanya through prayer. No? Pandesal, ibig sabihin panalangin. Pangalawa, debosyon. Debosyon sa Holy Rosary, debosyon sa kung kanino man saint na kayo ay nagkakaroon ng pamimintuho upang sila ay pakisuyuan na manalangin para sa ating mga idinudulog sa ating Panginoon. At higit sa lahat, salita ng Diyos. Yan ang ating ibabahagi ngayon ng patungkol sa salita ng Diyos. At ang gusto ko pong i-share po sa inyo mga kapatid ay portion ng aking napakinggan na verse na binasa kahapon, araw ng linggo. Sa unang misa, una ba? Hindi. Kahapon po ay Epiphany, no? At isa po ito sa mga naging pagbasa. Hindi po yung gospel, kundi bahagi po ito na habang ako'y nakikinig ay mayroong mga salita na nanatili sa isipan ko dahil rumerema ito na gusto kong maipaliwanag po sa inyo sa biyaya ng ating Panginoon. Dahil mayroong mga salita doon na nakakakiliti ng isipan na magandang maipaliwanag, lalo na patungkol sa mga tao na magpasa hanggang ngayon, taong 2024 na, ay nananatili pa rin na yumayakap sa mga katuruan na hindi po nakabatay doon sa turo ng simbahan. At alam naman natin ang turo ng simbahan ay hindi magtuturo sa ganang kanyang sarili, ang kundi yan po ay laging nakaangkla sa katuruan ng mga apostol. Dahil ang ating mga pari ay inuulit ko po, tayo po bilang Katoliko, tayo po ay may mga leader ng ating simbahan na siyang pinagkatiwalaan ng ating Panginoon ng pamahalaan, ang kanyang iniwang simbahan. Ito'y sa pasimulay iniwan sa pinakamay hawak ng susi, si San Pedro at ang kanyang yung mga apostol. Kaya meron tayong tinatawag na apostolic succession. Yan po yung pinagmulan ng ating mga pari. Doon tayo. Mayroon po tayong unbroken line na kung ating babalikan ng kasaysayan, sabi niya ay mayroong hindi napatid na pisi na ugnayan sa apostol. Yun ang napakalaga sa simbahan dahil hindi tayo lumalabas sa anumang turo. Ngayon, gusto ko pong ibahagi sa inyo dahil may mga salita doon na gusto kong bigyan ng diin sa pag-uusap na ito. Yung mga salitang hiwaga, yung mga lihim na karunungan, para bang nakaka-confuse. At kapag ikaw ay mayroong kaalaman doon sa mga bagay na lihim, parang advantage sa atin, no? Parang kapag among those believers, tapos meron kang bagay na alam na hindi alam ng iba, syempre magkakaroon ka ng self-entitlement na
Ako yung pinagkatiwalaan ng ating Panginoon ng lihim na ito, na hiwaga na hindi itinuturo sa lahat, kundi ipinagkakatiwala lang sa akin upang ito ay ituro ko, ibahagi din doon sa mga taong mauuto ko, hindi, mapapahayagan ko at mapapaniwala. So kung tayo po ay isa sa mga maaaring nakapaloob pa dito sa katuruang labas sa itinuturo ng simbahan patungkol sa mga hiwaga o lihim na karunungan, meron pa bang hanggang ngayon ay lihim na karunungan? Na karunungan na itinalaga lang ng ating Panginoon na malaman ng iilan at hindi sa pangkalahatan upang sa iilang mga taong ito ay doon lubusang patuloy na magpahayag ang ating Panginoon, pero secret lang. Yan na, atin-atin lang to. Hayaan mo sila sa kanilang pananampalataya na magdadala sa atin sa pag-iisip na we are more advanced, no? Yung ating pananampalataya, yung ating pagkakaalam patungkol sa Diyos ay naka-level up, na hindi mauunawaan ng mga karaniwang tao kasi tayo ay nasa espiritualidad. Yung mga ganong mga datingan, yan po ang siyang nagdadala sa atin sa peligro. At atin pong malalaman kung bakit. Sa simpleng pamamaraan lang, babasahin lang natin at hihimay-himayin yung napakagandang liham na ito ng isang apostol, na dati ang apostol na ito ay number 1 persecutor o number 1 nangungunang tagausig ng iglesyang itinatag ng ating Panginoon, na siyang ipinangangaral ng mga apostol. Siya yung mga umuusig, no? Maaring nagiging bahagi siya sa pagpatay ng mga early Christian noon, pero dahil sa isang tagpo sa kanyang buhay mula sa pag-uusig, siya ngayon ang siyang galing na mangangaral, na ito yung ating babasahin, yung isa sa kanyang isinulat habang siya ay nakakulong. Dahil hindi naging hadlang sa kanyang kalagayan na bagamat siya ay nakapinid, nakakontrol ang kanyang physical na katawan, hindi po mapipigilan itong alab ng kanyang damdamin na magpahayag ng katotohanan. Kaya ito ay isa sa mga liham niya habang siya ay nakakulong. Yung mga tinatawag na epistle of Saul, o na naging Paul, lately naging Paul. So, yun pong ibabahagi ko po sa iyo. Isang sulat niya sa mga Hentil actually. At isa dito yung mga sulat niya sa mga taga-Korinto. Dahil ito po yung isa sa mga naging bahagi not Corinth. Sa sulat ni San Pablo, dati pong siyang Saul na naging Pablo habang siya'y nakakulong, ay sinulat niya po ito sa mga taga-Efeso. Yan, may mga particular na sinulat siya at napakaganda na pinapakita dito na kahit siya'y nakapinid, ang concern niya ay doon sa kanyang mga tagapakinig, mga sumusunod sa kanya, na bigyang ng pag-asa. Huwag kayong malungkot na kahit ako na tinitingnan ninyo bilang leader na nagpahayag sa inyo ng pinagkatiwalaang pagbubunyag ng salita ng Diyos, ng karunungang inlantad na, ay huwag kayong mawawala ng pag-asa. Dahil ang mga bagay na ito na aking inihahayag ay para sa kapakinabangan nating lahat. No? Binibigyan niya ng kalakasan loob. Siyempre, leader namin nakakulong. Paano na kami? Pero hindi. Ito po si San Pablo. So basahin natin, at kung tayo po ay magbubukas lamang ng ating kaisipan at maglalaan ng ilang sandali sa biyaya ng ating Panginoon, kung meron man tayong paniniwala pa sa mga karunungang lihim na iniingat-ingatan na anumang ipinahayag sa atin ng sino pa man na hindi mula sa aral ng simbahan, tayo po ay magkaroon ng pagkakataon na magdesisyon, makapag-isip-isip
dahil ang ating babasahin po sa mga susunod na sandali ay mismong nakatala doon sa Biblia na siyang maaring binasa din ng mga leader ninyo na hindi naman inunawa ng lubos. Kasi karamihan kaya po tayo nagkakaroon ng pagkakabaha-bahagi, pagkakabuklod-buklod dahil una pa lang mali na po yung ating pagtrato doon sa scriptures, sa Bible. Kasi may nagsabi sa akin na minsan na nakausap ko na yun nga, hiwalay sila sa pananampalatayang simbahan, ang kanilang pagkaintindi doon sa bawat salita ng Diyos na nakatala sa Biblia, yung particular halimbawa na text na ito ay hindi kinakailangan na ito ay may kinalaman sa mga susunod na talata. So dadamputin nila ito at iisipin nila na ang interpretasyon nito ay hindi nakabatay doon ayon sa pagkakasaysay nung nagsulat na ito. Halimbawa si San Pablo, may ibang kahulugan ito at ito yung mga kahulugan na freshly revealed sa kanila ng banal na espiritong kanilang kinikilala. Kaya naman nahihiwalay, nabubuklod na yan ang pagkaunawa ninyo, pero ito yung pagkaunawa namin kasi ito yung kapahayagan sa amin. Kaya nagkakahiwa-hiwalay at ang nagiging resulta, hindi na sila nagiging kabahagi doon sa simbahang itinatag ng ating Panginoon. Napuputol na yung ugnayan na kung tutusin ay dapat napapanatili sila. No? Kumbaga sabi ng ating Panginoon, I am the vine and you are the branches. Ha? Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa iyo. Na kailangang manatili. Ha? Dahil kapag hiwalay kayo, wala kayong bahagi sa aking kaharian. So ito, pakinggan po natin. Sana magkaroon tayo ng oras, no? Dahil ang mga oras naman na iyong ilalaan upang mapakinggan dito sa verse na aking babasahin, sa biyaya ng ating Panginoon, ito naman po ay hindi kalugihan, bagkus ito po ay kapakinabangan kung tayo po ay tatanggap. Na? Dahil ang aking pong isasaysay sa inyo at ipapahayag ay hindi naman po magmumula sa aking sariling pagkaunawa, kundi ito ay nakabase din ayon sa inspirasyon na aking napakinggan sa mga turo ng aking mga leader o mga tagapagturo na nakaugnay sa pag-aaral ng simbahan. So hindi ko po kayo ililigaw at ito po ay aking babasahin lang at dito nawa ay maintindihan natin para na sa ganon ay bitawan na natin yung ating paniniwala sa mga hiwaga na yan na para bang hindi pa naging fulfilled o hindi pa natapos yung paghahayag ng Diyos. Yung huling tinuturing natin na propeta, which is si Saint John the Baptist, hindi pa tapos. Meron pang kapahayagan. Kaya watak-watak, although kinikilala natin ang ating Panginoon sa ibang pamamaraan, sa ibang ebanghelyo. Kaya kung noong araw nag-i-exist yung mga ganyan at may babala nga ang salita ng Diyos, na uulitin ko na sabi noon kung meron man nangangaral na ibang ebanghelyo sa ipinangangaral namin, kahit na po yan ay anghel, kahit na po yan yung mga kasama namin, kapag hindi po yan ay batay doon sa itinuturo namin na iiba, nalilihis, ay pakasumpain. Huwag niyong tatanggapin dahil yan ay maghihiwalay. Pag tinanggap niyan, okay, maaring may mga bagay na nakapaghikayat sa inyo at na-convince ka na ito ang totoo, pero hiwalay na yung turo. Huwag po nating tatangkilikin, pakasumpain nga dahil ito'y magpapakita lamang na hindi ka kabahagi doon sa tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoon. Doon mahahayag na sa pasimula pa lamang na hindi kayo kabilang. At masakit na ito, masakit tanggapin na kayo ay mismong mapasaloob doon sa tinutukoy na ito. Hindi ko tinutukoy, kundi tinutukoy ng ating Panginoon nung kanyang ipinapaliwanag sa kanyang mga alagad na sila ay nagsihiwalay upang maipahayag
na sa simula pa lamang ay hindi natin sila kasama. 'Di ba? Sana hindi ganon hangga't may pagkakataon tayo. So ito po, babasahin na po natin. Ha? At binigyan ko lang to ng pamagat na hiwaga at ang lihim na karunungan. No? May lihim na karunungan pang nalalaman. So, ito, i-share ko po sa inyo ang tungkol kay San Pablo. Sino ba muna si San Pablo? Pero bago ko bigyan pala ng ng background ng konti si San Pablo, katulad ng binanggit ko, yung nakapukaw sa aking pandinig nung ito'y binabasa ng lector, ng commentator, naka-assign kahapon, yung salitang hiwaga. Pag-usapan natin hiwaga. Ano ba yung hiwaga? May mga hiwaga pa ba? May mga lihim pa ba na hanggang sa kapanuhunan nating ito'y hindi pa naihahayag ng lubusan? Nakakatakot yun, mga kapatid. Dahil ilang libong taon na ang dumaan at yung mga tao na buhay noon na hindi nakapakinig ng hiwaga at napakinggan ninyo, kawawa naman ang salvation nila. No? So ano ba, may hiwaga ba talaga? Yan po ang ating aalamin. Mahiwaga ang buhay ng tao. Ayon po sa unang Korinto 2:7, ang mabuting balita. Tagalog, ha? Sabi dito, tungkol sa hiwaga, pag-usapan muna natin ng tungkol sa hiwaga. Kung sinasalita namin, ito'y patungkol dun sa mga ngaral, mga apostol, ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin. Sa isang version, sa particular din na na text na ito ang nakasulat. Ang karunungang sinasabi ko ay ang karunungan ng Diyos na kanyang inilihim noon. Ito'y itinalaga niya para sa ating karangalan bago pa man niya likhain ang mundo. Isa pa, sa mabuting balita, Tagalog naman to, no? Ayan, ganito rin sa unang Korinto 2:7. Subalit, ang ipinapahayag namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos na hindi inahayag noong una, na itinalaga na niya para sa ating ikaluluwalhati bago palikain ang sanlibutan. So meron talagang lihim talaga. Hindi po question yon. Pero may panahon na kung saan ay minarapat ng ating Panginoon na ito ay mabunyag, maipaliwanag upang ang sino man natatanggap sa kapaliwanagang ito doon sa lihim na hiwaga nung araw sa mga taong hindi nakakaunawa ay magkaroon ng kapakinabangan para sa kanila, on their behalf. Kaya nga ipinahayag na sino itong mga apostol, mga lingkod ng ating Panginoon, itong nagsasalitang ito. At ito po ay isa si San Pablo na ipinangangaral niya. Subalit ipinahayag namin ay ang lihim. So meron nang ginamit ang ating Panginoon na siyang magpaliwanag ng kung ano mang lihim na ating iniisip na baka doon natin inuugnay yung mga katuroang ating napakinggan na absorb sa hindi naman sa apostol. Baka may mga lihim, ito yung lihim, ito yung sikreto na nang dahil dyan, dahil sa pagkahirati mo at nai-enjoy ka na mayroong something mystery kang nalalaman na higit sa iba, yan po ay nagiging isang bukas pintuan para sa iyo upang hindi ka na manampalataya doon sa ibinunyag na hiwaga mula mismo doon sa apostol, dahil iyon ang tinatanggap niya, yakap yung hiwaga na inakala mong pumapatungkol doon sa binasa nating hiwaga at tinutukoy ng hiwaga dito sa banal na kasulatan. Pero sabi dito, yan po ay ipinahayag na ng Diyos sa mga chosen na kanyang mga servant, na mga lingkod. At ito yung mga apostol. At ito ay ipinahayag niya dahil ito ay talagang plano na ng Diyos
mula pa ng likhain ng sanlibutan. So in due time, no, dumating na yung pagkakataon na ibinunyag na po. So ano po yun? Yun ang babasahin po natin. Ha? Sundan po ninyo ako mga kapatid at napakaganda pong mapagnilayan po natin ito. Ito po ang sabi niya ni San Pablo. Siya po ang mangangaral sa mga hentil. Para po muli sa ikaliliwanag at ikakaunawa ng lahat, ano ba yung mga hentil? Yung mga hentil po, sila po ay yung mga mananampalataya, mga tao na basta hindi Hudyo. Halimbawa, ikaw, ano ka ba? Ano ba nasyon mo? Ikaw ba'y Hudyo? So, kung hindi ka Hudyo, ikaw ay pumapaloob doon sa pagiging hentil. At ang pagiging hentil ay hindi parte ng kaligtasan ayon sa pagkakaunawa nila nung araw na ang Mesiyas ay isinugo lang para doon sa mga Hudyo, no? Pero itong si Pablo na siyang napakatinding persecutor ng Christianity nung araw, malupit na taga-usig, siya po ngayon ang nagpapangaral nito na ipinahayag niya mismo kung ano yung lihim na ito. Dahil itong pong si San Pablo nung araw, dahil pinapatay niya o nagiging kabahagi siya sa pag-uusig ng mga Kristiyano. Malupit ang kanyang ginagawa. Hanggang sa isang araw ay nagkaroon siya ng encounter sa ating Panginoon on his way to Damascus. At iyon ang nagkaroon ng matinding turning point ng kanyang buhay na mula sa pagiging persecutor ng Christian, siya na ngayon ay promoter. Siya na po ang nagpapahayag, no? Nakita natin yung bagay na magagawa ng ating Panginoon. Walang imposible sa ating Panginoon. Siya yung nangaral doon sa mga hindi Hudyo. At ipinangaral niya ito sa mga hentil, sa mga Gentiles katulad natin. So, siya po ay mangangaral ng mga hentil. Ito ang pagkasabi niya. Yung Efeso 3-4 nito, ito po yung sinasabi kong napakinggan ko na ang parte dito ay naging bahagi ng pagbasa kahapon. Dahil nga sa salitang hiwaga at na aking napakinggan o natawag na mga lihim, naisipan kong magbahagi to alang-alang doon sa mga tao na hanggang ngayon ay tuwan-tuwa na para bang mas may nalalaman pa sila na kahigitan doon kaysa sa turo ng simbahan. Kaya hindi nagkakaroon ng tiwala na makinig sa simbahan. Sinasarado na nila ang kanilang kaisipan, sinasarado na nila ang pagkakataon na matuto pa at sila ay nagkakasya na lamang doon sa ipinahayag ng kung sino man tagapagturo na hindi po authority, nung walang otoridad. Pero ang saklap, doon nakasalalay ang kaligtasan nila sa katuruang hindi nakaugnay sa simbahan. At ito po ay napakalaking peligro, delikado po. Kaya sana ay bigyan niyo po ng pagkakataon, napakinggan po natin, babasahin lang po natin, at pagbasa natin, maging bukas po tayo. Maging honest sa ating sarili. Kung dapat pa ba o hindi dapat na paniwalaan ko itong bagay na aking inabsorb na karunungan, lihim na itinuro sa amin. Ito, sabi ni San Pablo na mangangaral. Dahil dito akong si Pablo ay bilanggo ni Kristo Jesus para sa inyong mga hentil. Nabilanggo po siya. Literally. Dahil sa kanyang he is supposed to be na persecutor. Pero ngayon, pinopromote niya na ang Christianity, natural, naging kalaban na siya, naging bilanggo po siya. At habang siya ay nakabilanggo, sumulat siya. Ito yung isa sa mga isinulat niya sa mga taga-Efeso, sa mga taga-Galacia, at sa iba pang lugar. Itong babasahin natin. Sabi ni San Pablo, tunay na narinig ninyo na ibinigay sa akin ang pangangasiwa sa biyaya ng Diyos para sa inyo. So merong pinagkatiwala ang Diyos na kinakailangan niyang mapangasiwa ang mabuti. Ito ay biyaya, grasya ng Diyos na nasa sa Kanya na kinakailangan niya i-impart yung wisdom na ito, yung knowledge na ito para
para sa kapakinabangan ng mga tatanggap na katulad niyang tumanggap din. Sumulat ako sa inyo, sabi niya sa mga taga-Efeso, na nang maikling sulat noon na nagsasaad na sa pamamagitan ng paghahayag, ipinaalam niya sa akin ang hiwaga. So ipinaalam na pala. May pinahayagan na pala ang ating Diyos. Kung tayo man ay naniniwala na may hiwaga, may lihim, okay, biblically, totoo. Pero dumating ang takdang panahon na ninanais na ng Diyos na unti-unti ay magkaroon ng tinatawag ng divine revelation upang makilala yung kanyang pagka-Diyos, upang malaman ng tao kung ano ang ibig ng Diyos, ang plano ng Diyos. Ito'y ipinahayag niya sa kanyang mga pinili, mga piniling mga apostol, na kung saan dapat doon hindi tayo lalabas. At ito ang sinabi niya, ipinahayag, ipinaalam na niya sa akin ang hiwaga. Sa inyong pagbasa nito ay maunawaan ninyo ang aking kaalaman sa hiwaga ni Kristo. Diba? Kung meron man na tayo ay dapat na tamang pagkaunawa kay Kristo na kanilang Panginoon, na kanilang pinaglilingkuran, dapat hindi ito magmumula sa ibang katuruan, dahil ito ay ipinahayag ng lubusan ang kaalaman tungkol sa hiwagang ito sa mga apostol tulad ni San Pablo. Uulitin ko po mga kapatid, mga kalaikos, sa inyong pagbasa nito ay mauunawaan ninyo. Matindi yung pag-asa ni San Pablo. Napaka-positive niya kahit siya'y nakakulong, na sa pagbasa nito mauunawaan ninyo, dahil yung mga pagkakataong yun, maaring yung mga tagasunod niya ay medyo natutuliro, natatakot dahil yung leader niya nakakulong. Pero dahil nga sa pagbasa nitong liham na ito na siya ngayon binabasa at pinakikinggan ninyo, ay mauunawaan ninyo. Sana kung papaanong naunawaan nila, maunawaan dinawa natin sa biyaya at kalooban ng ating Panginoon. Ang alin? Tungkol sa hiwaga ni Kristo. So yung hiwaga ni Kristo, ipinahayag ng may buong kalinawan na ng mga apostol. So wala nang iba pang dapat na kapaliwanagan na dapat tayong tanggapin kung ang pag-uusapan ay tungkol lamang sa pagka-Diyos ni Kristo, sa pagkaroon kung sino si Kristo, sa pagkaunawa ng tunay na patungkol sa mga bagay tungkol sa ating Panginoon. So ulit, sunod po natin. Ito po yung sumunod na verse. Sa ibang kapanahunan, noon yun, hindi yung present time na nagsasalita itong si San Pablo. Sa ibang kapanahunan, ito ay hindi ipinaalam sa sangkatauhan na tulad ngayon, na habang binabasa nila, habang nasa kamay na nila yung sulat na ito ni San Pablo na ginagawa, ito ay at the same time na i-reveal na sa kanila yung mga lihim, yung mga hiwaga na hindi talaga nila naiintindihan noon. Sa ibang kapanahunan, at the present time naman, yung present time na binabasa nila, ay ipinahayag na ng Diyos yung hiwagang ito. Ito ngayon ang inihayag sa mga banal niyang apostol, at siya po ay kasama doon, si Apostol San Pablo. At ang kanya at ang minarapat ng ating Panginoon na piliin na kanyang maging mga apostol at mga propeta sa pamamagitan ng Espiritu. Ayan napakaganda po, sabi po sa inyo. Kung magkakaroon lang tayo sana ng oras na bigyan natin ng ating sarili na magbasa, hindi po tayo maliligaw. Hindi po tayo dapat na magbasa lamang ng Bible na paputyo-putyo, yung padampot pulot, kundi uunawaan natin yung buong konteksto ng Biblia. At marami tayong dapat i-consider kapag po tayo nagbabasa ng Biblia. Unang-una, kung sino ba yung sumulat noon. Anong panahon na ito ay nasulat? Ano ang layunin ng author na nagsulat nito? Ang purpose nito doon sa mga ine-expect ninyang tagapakinig. Kasi minsan, ito ay
fully addressed, intended doon lang sa tagapakinig, ang kadalasan may mga mananampalataya na inakala nila lagi silang kasama doon. Hindi nga sila kasama doon, no? May mga particular na turo sa Bible na para sa kanila lang, at meron namang mga turo na ang epekto nito ay maging sa ating kapanahunan. So hindi po lahat na angkin tayo na angkin, na tayo yan, kami yan, 'di ba? Meron. Kaya 'yun ang maganda kung tayo po ay mag-aaral ng Biblia at aalamin natin ang kahulugan nito ayon doon sa pagkaunawa nila noon, hindi ayon doon sa pagkaunawa ng mga manliligaw na tagapagturo na basta-basta natin na walang pag-iisip, na dahil nakaranas tayo ng epekto na parang totoo, ay di-dishonor na natin yung charts na in-establish ng ating Panginoon. So tuloy po natin mga kapatid. Ito ay upang sa pamamagitan ng Ebanghelyo, ang mga hentil ay magiging kasamang tagapagmana at kaisang katawan at kasamang kabahagi sa kanyang pangako na kay Kristo. Hinighlight ko po talaga ito upang maintindihan po natin yung tunay na panukala ng Diyos at kung ano po talaga yung lihim na tinutukoy dito ng Panginoon, ay ito'y patungkol po sa ating lubos na pagkaunawa doon sa Ebanghelyo. Ha? Take note, Ebanghelyo. Ano ba yung Ebanghelyo? Yung mabuting balita. Kung alam po natin yung tunay na kahulugan ng mabuting balita na ipinahayag ng mga apostol, ay hindi po tayo maliligaw. Ebanghelyo na mula mismo sa turo ng mga apostol na binigyan ng babala ang mga tao maging nung kapanahon noon na napipinto na magkaroon ng ibang version. Kaya nga nasulat yun no? Kaya nga may babala. Talita kami, o ang mga anghel ang bumaba, kahit pa mga anghel sa langit, dahil hindi naman lahat ng mga anghel ay faithful. Isipin natin may mga fallen angel, but they are still categorized as angel. Kahit na bumaba yan at magpakita sa inyo na animoy isang banal, banal na kinikilala ninyo, o tapos mangaral ng ibang ebanghelyo na iba doon sa tinuturo ng simbahan, na ganito ang dapat ang pagkakilala mo kay Kristo, ito siya. O iba yung Kristong ipinanganak. Iba yung Kristong nag-transfigurate. Iba yung Kristong pinako o pinahirapan. Iba yung namatay, ang daming Kristo. Kasi nga, iba yung pinakinggan ninyong ebanghelyo. Kaya nagkakaroon kayo o ang mga tao nagkakaroon ng kabahabahagi kasi hindi nakaugnay sa tamang ebanghelyo. Delikado po yan mga kapatid, mga kalaygo. Kung kayo man ay merong ibang pagkaunawa patungkol kay Kristo na hindi ayon doon sa tinuturo ng lehitimong simbang tinatag ni Kristo, pag-isipan po natin. Ito sabi niya, para maintindihan natin na ang lihim, alamin natin kung anong ebanghelyo. Alamin natin kung ano talagang mabuting balita. At ito yung mabuting balita na ating malalaman habang binabaybay lang natin. Wala tayong binibigyan ng iba pang interpretasyon dito. Binabaybay lang natin at atin pong ninanamnam yung sinasabi ni San Pablo. Ito'y sa pamamagitan ng ebanghelyo. Ang mga hintil, tayo mga hindi hintil, hindi Hudyo. Minsan sabi ng ating Panginoon, ako ay isinugo lamang para sa nawawalang tupa ng Israel. Ako ay exclusive lamang para doon, no? Pero sa pagkakataong ito, makikita natin pinangangaral na yung ebanghelyo ngayon ay kasama na tayo. Yun ang mabuting balita. Dapat hindi tayo kasama Dapat sila lang Sila lang yung nakaugnay doon Sila lang yung talaga kinalugdan ng Diyos Sila yung lang ililigtas Pero tayo, nagkaroon na tayo ng patas na oportunidad. Patas na karapatan tayong mga hentil sa papaanong pamamaraan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon sa tama na pamamaraan na dapat nating tanggapin siya, hindi sa mga maling pamamaraan, no? Kung tamang ating pagkaunawa, tamang ating pamamaraan, tamang ating pagkakaintindi sa ebanghelyo. At ito nga ang sinasabi dito, ang mga hentil o mga hindi Hudyo
ay magiging kasamang tagapagmana. Hindi right away, it's a process. Magiging. Depende po sa pagtanggap kung ikaw ay hentil, kung ikaw ay hindi Hudyo, pero hindi mo tinatanggap ang tamang aral ng simbahan at ang pagkakilala mo, although kinikilala mo si Christ pero far away from the teachings of the true church, hindi po ikaw kasama doon. Huwag natin angkinin. Angkinin mo kung ano yung pangako sa inyo nung naghayag sa inyo. Pero huwag mong aangkinin yung pinangako mismo ng mga apostol, ipinangako ng Diyos sa kanila dahil hindi ka nagkakaroon ng pusong mapagpakumbaba na magkaroon ka ng submission sa itinuturo ng mahisteryo ng simbahan. So ito, magiging kasamang tagapagmana at kaisang katawan. Hindi hiwa-hiwalay, hindi buklod-buklod, hindi bahagi. Dapat iisang solidong katawan tayo at kasamang kabahagi sa kanyang pangako ng Diyos na nakay nino, na kay Kristo. Diba? Kaya ang ganda ng ng awitin ng sa El Shaddai, charismatic. Kay Kristo lang, tiwala ko, ang kamatayan niya'y kaluwalhatian ko, aking lakas, pag-asa ko'y kay Kristo lang. In Christ alone, I put my trust. Diba? Kay Kristo lang. So kung itsapuera natin si Kristo at meron tayong ibang pamamaraan na akala natin ito yung pamamaraan ng pagliligtas, si Kristo ay parang secondary na lang dahil may mas kinikilala tayong nahigit kay Kristo. Ang Diyos na ito na nagpakilala, little by little, on divine revelation, ang Diyos ay paternal God na dito yung gusto niyang makilala. Kung lilihis ka at akalain mo niyo yung pagkikilala mo ay direkta ka kay God at hindi mo na binibigyan ng tamang pagpapahalaga yung ginawang pagpapakasakit ni Kristo na ating Panginoon upang ikaw at ako na siyang hintil ay magkaroon ng equal na pagkakabahagi sa mana ng kaligtasan, tayo po ay mapapahamak, mga kapatid. So tuloy po natin sa Efeso 3-4. Mahaba-haba to pero maganda po. Tuloy po natin Efeso 3 verse 7. Ako ay ginawang tagapaglingkod ng ebanghelyong ito. Si San Pablo, ang Diyos ang humirang upang ang ebanghelyong ito maingatan na maging pure, hindi magkaroon ng ibang version ayon sa kaloob ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan. Ako na higit na mababa kaysa sa pinakamababa sa lahat ng mga banal ay pinagkalooban ng biyayang ito. Ganun na mayroon pagpapakumbaba itong si San Pablo na siyang tagapangaral ng mga hintil, no? Mayroon siyang pagpapakumbaba at sabi niya, pinagkalooban siya ng biyayang ito. So siya, ano yung biyayang ito na tinatanggap niya? Yung task, yung duty niya na ngayon ay ginamit na siya ng ating Panginoon upang mangaral, ay ito'y dapat pakaingatan niya. Ito yung purpose niya upang ipangaral ko sa mga hintil ang ebanghelyo. Dapat tayong mga hintil, kung meron man tayong paniniwalaan na mabuting balita ng kaligtasan, hindi kung kay sino-sino pa man. Ito ay dapat nakaugnay lagi sa turo ng ating simbahan. At ang ating simbahan naman, naturalmente sapagkat yan ay ang simbahang tinatag ng ating Panginoon, laging nakaugnay yan sa turo ng mga apostol, hindi ng mga impostor, mga kapatid. Ayan ito ay upang malinaw na makita ng lahat kung ano ang pakikipag-isa ng hiwaga. May hiwaga pa ba kayo na nalalaman maliban dito sa inihahayag na? Naihayag na sa mga apostol. Ang kinakailangan lang natin ay makipag-isa. Pakikipag-isa ng hiwaga na sa panahong nakalipas ay dating nakatago sa Diyos. Dating nakatago. Ibinunyag na po. Wala na po ibang dapat na iwaga pa kayo na magiging bahagi ng inyong sapantaha na tsuri na panaginip. Ito yung hiwaga. Hindi si Kristo. Merong hiwagang inireveal sa atin.
Kaya tayong mga naniniwala sa hiwagang ito na hindi nila alam, tayo lang ba ang ligtas? Kawawa naman. Ilang milyon na ang makaluluwa na hindi nakaalam ng hiwagang yan. Ang nais ng ating Panginoon ay agaran, lagi, mas marami, araw-araw na maligtas. Bawat isang kaluluwa na ating malalapit sa simbahan ay libo-libong anghel ang nagpupuri sa kagalakan. Dahil napakahalaga na sa bawat pagkakataon ay makadala tayo ng soul papunta sa salvation sa pamamagitan ng simbang itinatag ng ating Panginoon. So yun ang hiwaga, yung maunawaan talaga natin ibanghelyo. At hindi yung hiwaga na magpapahiwalay sa atin sa ebanghelyo at magpapalayo sa atin upang tanggapin natin ang katawan at dugo ng ating Panginoon. Kapag tayo ay nahihila upang mawalan tayo ng tiwala sa simbahan, kung ang ating paniniwala ay magkaroon tayo ng independent at mawalan tayo ng kumpiyansa doon sa minarapat ng Diyos ng mga siwa ng simbahan at tayo ay kakapit sa ating tinanggap na hiwaga, tayo po ay maliligaw. Lalabas niyan, gagamit lang tayo ng Bible, gagamit lang tayo ng Scripture at makikinig tayo hindi doon sa tunay na tagapagturo, makikinig tayo doon sa ibang tagapagturo. Kaya naiiba talaga. Huwag naman magdaramdam kapag naiba kayo at itinuring na hindi kayo kabahagi ayon sa sinabi ng ating Panginoon. So ito'y dating nakatago ngunit ibinunyag na. So kung may mahiwaga pa kayo na iningat-ingatan, hindi po yan. Hindi po yan mga kapatid. Ang hiwaga ni tinutukoy dito ay ang ating Panginoong Hesus mismo na lumikha ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo. Next. Ang layunin niya ay upang ipaalam sa pamamagitan ng iglesia ang malawak na karunungan ng Diyos sa mga pamunuan at mga kapamahalaan sa kalangitan. Dapat nilang malaman ang kanilang karunungan ayon sa walang hanggang layunin na kanyang ginawa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Malinaw. So ito na, mga kapatid. Okay, merong hiwaga. Okay, merong lihim. At ang lihim na ito hanggat hindi natin nalalaman, hindi tayo magkakaroon ng katiyakan, kapanatagan na tayo iligtas. Subalit ang ating Panginoon mismo sa kanyang kalooban, minarapat nang siya'y humirang sa mga chosen people na kanyang pinagkatiwalaang magpahayag ng hiwagang ito. At ang hiwagang ito ay kinakailangang maipalaganap sa lahat ng dako dahil ibig ng ating Panginoon na magkaroon ng kaligtasan ang lahat. Paano mangyayari kung ang hiwagang ito ay mapanatili lamang sa kanila? Paano mangyayari kung halimbawa ang hiwaga na inaakala na ng iba na hindi itong ebanghelyong ipinahayag ng apostol ay hiwagang natanggap ninyo? Paano may papalaganap? Paano ang bawat kaluluwa at buhay ng mga tao na napunta sa peligro na hindi nababasbasan ng iglesia? Papaano na ang kanilang kaligtasan? Saan mapupunta ang kanilang kaluluwa? Pero ang sabi po dito, ang layunin niya ay upang ipaalam sa pamamagitan ng iglesia, sa pamamagitan ng simbahan. So ang ating Panginoon, mga kapatid, ay naparito, hindi siya naparito upang bumuo ng libro. Hindi ang ating Panginoon ay nangaral upang sabihin niya, i-chat down ninyo ito. Ang sabi niya, nangaral siya sa mga salita. At yung mga salitang ipinangaral niya ay ipinangaral ng mga apostol. Una by oral, yan iningatan, naging apostolic tradition. Kaya dumating pagkakataon, yan ay may mga sumulat. At kaya meron tayong sipi ng scriptures na tinatawag natin ngayon sa kabuuan bilang Biblia. Pero yan ay nangyari lamang dahil mayroong nangasiwa sa pamamagitan po ng simbahan o iglesia. Kaya po nagkaroon ng Biblia, kaya po nagkaroon ng meron kayong ini-interpret sa sarili nyo dahil mayroong nag-exist na tunay na simbahan. Dito dapat magmumula yung ating pagkaalam sa ating Panginoon. Ang liwanag po mga kapatid, dapat i-take note po natin ito para maisip-isip natin. Ito bang iglesia na aking
kinabibilangan. Ito ba talaga yung iglesia na babalikan ng ating Panginoon na kanyang direktang pinangakuan? Ilalagay ko ba ang aking sarili na sa balag ng alanganin o sa palaran? Diyan na kayo. Samantalang makikita natin ang malinaw na sinusuportahan ng salita ng Diyos, ng kasaysayan na ito yung iglesia, pero hindi mo tatanggapin at dito ako. Sa makabagong ebanghelyo, sa sariling pananaw na itinuro sa amin ng mga tagapagturo na kung sino man ang kinikilala ninyong tagapagturo na hindi nakaugnay sa simbahan. Dito ako. Doon mo ba dadalhin yung iyong kaluluwa? At aasahan mo ba sa pagbalik ng ating Panginoon? Kakaway-kaway kayo na nandoon sa hinding iglesyang tinatag ng ating Panginoon na kayo ang babalikan at pakakasalan? Paano kayo pakakasalan ng iglesia ninyo hindi naman kayo na-encounter ng ating Panginoon? Na sa kanyang pagbabalik, sabi niya, babalik ako at pakakasalan ko ang aking iglesia na sana ay hindi nagtataksil, hindi nagkaroon ng ugnayan sa ibang paniniwala. Paano mo hihilahin yun? Oy Lord, ito yung iglesia ang tinatayo mo. Who you? Baka sabihin sa atin ng ating Panginoon. Bakit? Di ba ito yun? Paano yung mga pinagkatiwalaan kong nangaral, hindi ba umabot sa inyo? Umabot. Pero meron sa aming nagpahayag. Mas powerful, mas instant, mas nakakaranas kami ng presence mo yun, di ba? Mas pinagaling kami. Sa isang ihip, sa isang laway, sa isang kung ano-ano man, nakaranas kami. Oh? Tandaan po ninyo mga kapatid, malinaw naman sinasabi ng ating Panginoon sa isang bahagi ng kanyang pangangaral, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon maliligtas. At maraming magko-complain, marami ang magpoprotesta, maraming magwewelga, Panginoon, tinatawag ka namin, nagpagaling kami sa pangalan mo. Nagpalayas kami ng demonyo sa pangalan mo. Tumawag ka, nagpagaling kami. Ano sabi ng Panginoon? Magsilayo kayo, kayong mapanggawa ng masama. Bakit? Kasi ginagamit niyo ang pangalan ng Panginoon na hindi ninyo namamalayan na kayo po ay nalinlang. Dahil ang katuruan na inyong tinanggap ay hindi ayon dun sa iglesia. Hindi nyo na tinanggap at pinawalang halaga, hindi na ninyo nabigyan tuon na maliban na tanggapin ninyo ang katawan at dugo, kainin ang katawan at dugo ng ating inumin ng dugo ng ating Panginoon, wala kayong kabahagi. So yun aking kinakampaign sa inyo. Yun ang bilang laiko, ministro, ay ito po yung aking inaalok sa inyo. Pakainin natin ang ating kaluluwa, tanggapin natin ang ating Panginoon sa banal na Eucharistia na naroroon lamang sa tunay na iglesia ni Kristo, na kung saan dito ay tinatanggap ang katawan at dugo ng ating Panginoon mismong siya mismo, hindi bilang simbolo. Importante po yan. Importante po yan. Huwag niyong ipawalang bahala yan. Huwag natin tatanggapin yan nang dahil lamang sa mga ilang okasyon na magsisimba tayo at tatanggap tayo ng komunyon, tapos hindi na natin tatanggapin. Ang pagtanggap na inaasahan sa atin ng ating Panginoon, ang ating pagiging faithful ay dapat buo, hindi hati-hati. Ito napakaliwanag Ang layunin ay upang ipaalam sa pamamagitan ng iglesia ang malawak na karunungan ng Diyos sa mga pamunuan at mga kapamahalaan sa kalangitan. Dapat nilang malaman ang kanyang karunungan ayon sa walang hanggang layunin na kanyang ginawa kay Kristo Jesus na ating Panginoong Jesus. Yun ang kanyang proposal sa pamagitan ng ating Panginoon. Kahit kayo mga hentil, kung tinanggap niyo siya ayon sa turo na gusto kong matutunan ninyo at hindi ayon sa tsurya ninyo, kabahagi kayo. Paano tayo matututo kung sino-sino pinakikinggan natin at hindi natin binibigyan ng ating sarili na magtanong sa tunay na tagapagturo? Tinamad na tayo kasi right away nakakaranas tayo ng kakaiba, no? Sabi ng ating Panginoon, kung ang pag-asa nyo lang sa akin ay sa mga bagay na ito lamang, yung mga inakala nyong kapakinabangan ninyo, na pwedeng pikiin, pwedeng gawing panlilin lang ng dyablo, kagalingan, temporal welfare,
ano pa, comfort sa buhay. Kung yan lang ang nagiging dahilan ng iyong paglapit sa akin, kayo na ang pinakaaba, sabi ng ating Panginoon. Kaya nga tayong ng mga nagsisimba bilang Katoliko, hindi lahat ng nagsisimba diyan nakakatiyak ng kaligtasan. Hindi lahat ng tumatanggap din ng komunyon. Ang sabi ng lagi natin narinig sa pari, mapalad ang naparirito sa ngalan ng ating Panginoon. Kung ang pagpunta natin sa simbahan, although tayo na sa tamang simbahan, ngunit ang pagpunta natin ay hindi sa ngalan ng Panginoon, kundi nandun tayo sa ngalan na ikatutupad ng ating panalangin, sa ngalan ng aking kurso na gustong matapos, sa ngalan ng aking kagalingan, sa ngalan ng anumang aking intensyon, ay tayo na ang pinakaaba. Dapat ang pagpunta natin doon ay sa ngalan ng ating Panginoon na aking sasambahin, na aking pupurihin, na aking pag-aalayan. Kung yan ang nagiging motibo, intensyon ng puso mo, ay mapalad ang sino mang pumapasok sa kanyang simbahan, no? Sa ngalan ng ating Panginoon. Mapalad ang naparirito sa ngalan ng ating Panginoon. Amen? So tuloy po natin mga kapatid, napakagandang sulat ito ni San Pablo. Ang sabi man niya, sa kanya tayo ay mayroong kapanatagan o katapangan, at tayo ay tuwirang makakalapit sa Diyos na may katiyakan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. O di ba? May katiyakan, assurance. Gusto mong lumapit sa Ama? Gusto mong dumirekta sa Ama? Okay. Kung yan ang gusto mo, na ayon sa iyong pwede naman ako dumirekta sa Ama di ba? Hindi ko na kailangan si Jesus. Ama, patawarin mo, di ba? Pero ang sabi dito upang magkaroon ka ng katapangan na ipaglaban ng katotohanan at higit sa lahat, katiyakan. Hindi tayo pwede makalapit sa ganang ating sarili lang sa Diyos. Tayo makasalanan. Ang kasalanan natin ang dahilan kung bakit tayo ay napapahiwalay sa biyaya ng Diyos, sa grasya ng Diyos. Na ang kasalanan ang nagiging dahilan sa unang ating mga magulang. Kaya although ang ating Diyos ay omnipresence, naglalakad siya sa hardin, hinahanap sila, hindi dahil hindi nakikita ng Diyos, kundi upang ipaunawa sa atin na dahil sa iyong kasalanan ay bagamat nakikita ko kayo, hindi ko kayo mapapansin. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon upang magsisi, upang aminin ninyo, kaya hinahanap ko sila. Upang sa aking paglilitis sana inamin nila. Hindi na sila nangatuwiran. Na kasi itong ahas, na kasi itong babae. Diba? Ito rin, binibigyan sa atin ng pagkakataon. Kung tayo ay dedirekta sa Kanya, hindi po tayo nakakadirekta sa Kanya. Sa totoo lang. Kung hindi tayo lalapit sa ating Panginoon. Tama! Sasabihin ng mga born again, no? Sabi ko sa inyo, there's only one God and one mediator, which is Jesus. Totoo naman Sang-ayon din naman kami mga Katoliko dyan Lumalapit naman kami sa ating Panginoon. Hindi kami dumidirekta sa Diyos. Kami lumalapit sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaisa tayo. Ang problema, paano tayo lalapit sa ating Panginoon? May isa lang mediator. May isa lang tagapamagitan sa Diyos Ama, walang iba kundi si Kristo Jesus. Totoo yan. Magkaisa tayo dyan. Mga Protestant, mga born again, kaisa tayo dyan. Pero ang problema, paano ka makakalapit sa ating Panginoon na may katiyakan? Di ba? Kami meron kaming nanay. Yan ang katiyakan. At ang katiyakan nito ng aming nanay ay minsan nang pinatunayan na yung lumapit sa ating Panginoon na sa pamamagitan ng kanyang nanay, which is si Mama Mary, ay nagkakaroon ng katiyakan. Mantakin nyo, hindi pa panahon maghimala si Jesus. Hindi pa panahon sabi ng nanay gawin ninyo, do whatever He says. Napaka mahal na mahal ni Jesus si Mama Mary. Hindi matatanggihan. Kaya nangyari, naganap ayon sa kasaysayan ang kauna-unahang himala na ipinamalas ng ating Panginoon. Bakit? Dumirekta sila sa Panginoon, hindi. Sila'y lumapit sa nanay. Yan ang tamang pagkakaroon natin ng relasyon. Bilang pamilya tayo, bilang tayo ay nag-aasam na mapunta sa kanyang kaharian. Include natin si Mama Mary
Not God, but bilang queen. Ulitin ko. Sinasabi ng mga iba, seek ye first the kingdom of the Lord, and all these things shall be added unto you. May kingdom. Doon na naman tayo nagkakahiwa-hiwalay kung anong klaseng kingdom ang pagkakaintindi po ninyo, pagkakaintindi ng iba. Ganito ang uri ng kingdom na pinapakilala ng ating Panginoon. Kung tutusin niya, doon sa salitang kingdom, dapat napag-iisip na natin, hindi naman sinasabing queendom. Dahil ang Diyos, although siya'y walang kasarian, pero gusto niyang maipahayag ang kanyang sarili bilang ama. Bilang ama, paternal. At ang kingdom na ito ay nakabase doon sa kingdom o kaharian na nauunawaan ng mga Hudyo ng mga panahong iyon. Ano ba yung kingdom na ayon sa pagkaunawa nila? Yun ang kingdom na ipinapaliwanag ng ating Panginoon sa ganito. Ito yung kingdom, no? Hindi pwede siya magpaliwanag ng isang kingdom na hindi maaarok ng mga taong gusto niyang iligtas. So, ang uri ng kingdom niya ay nakabase sa Davidic kingdom, which is sa Davidic kingdom may hari. Kaya nga kaharian hindi naman kareynahan pero may reyna. Ang reynang ito ang siyang tagapamagitan ng mga nasasakupan niya sa kaharian niya. Na kung may mga hinaing, kung may anumang gustong iparating sa hari, dadaan sa reyna at idudulog sa ating Diyos. Dahil sa pamamagitan ng reyna na kinalulugdan ng hari, ay magkakaroon tayo ng magandang ugnayan ayon sa gustong kaayusan ng Diyos. Kaya si Mama Mary ay napakahalaga. Kaya ang ating pananampalataya bilang Katoliko, ad Jesum per Mariam, to Jesus of course, but through Mary. Tandaan po natin yan. At tuloy natin, kaya nga pinapamanhi ko sa inyo na huwag kayong manghina sa mga paghihirap ko para sa inyo na siya ninyong kaluwalhatian. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Ako nga nakakulong, sabi ni San Pablo pero buong pag-asa ko. So huwag nyo titingnan yung physical, literal na kalagayan ko. Manghina man ako, ikulong man ako, patayin man ako, huwag kayong manghina. Dahil ang ating pananampalataya ay kinakailangan na laging buhay na buhay. Hindi nawawala ng pag-asa. So yan po ang binibigyan ng diin ni San Pablo. Pinalalakas niya ang kalooban ng mga tao nang sa kanya ay nakikinig, nakikiisa. At sabi niya sa sumunod na talata, mamuhay kayo ng may buong kapakumbabaan. Napakahirap po niyan sa tao. Kung wala kang kapakumbabaan, dahil sa pride mo hindi mo tatanggapin si Jesus, siya yung nasa banal na Eucharistia. Hindi mo tatanggapin na kinakailangan mo na magsimba talaga linggo-linggo. Maraming mga bagay na hindi mo tatanggapin kasi may tinanggap ka ng iba, ayaw mong lumaya doon. Kaamuan na may pagtitiis. Magbatahan kayo sa isa't isa ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay laging may nakalakip na pagbabata. Sakripisyo. The only way to describe the true love is through sacrifice. At yan po ay minsan ang pinakita at pinatunayan sa atin ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa matinding sakripisyo ng kanyang kamatayan, ang siyang naging dahilan upang maramdaman natin ang tunay na pag-ibig ng Diyos. So magbatahan tayo. Hindi pag-ibig ay iniibig mo lang siya kapag masaya ang puso mo. Wala nang spark, hindi ko na siya love. Yun po, ang pag-ibig ay isang hindi dapat laging nakarely sa emosyon, kundi sa desisyon. Pag minahal mo siya, pag ito'y pinili mo, ano man ang mangyari, doon ka pa rin kay Kristo ka lang. Hindi mamahalin mo lang si Jesus kasi answered prayer tayo. Mamahalin natin si Jesus kasi tayo pinagaling. Mamahalin natin dahil napupunuan, nabubusugan ng ating laman, ang ating kalooban, masaya. Pero ang pagmamahal hinihingi ng ating Panginoon, ano man ang mangyari, maglilingkod pa rin. Ano man ang mangyari, ay nandun pa rin ang pag-ibig natin dahil tayo ay nakapagdesisyon. So pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu. Pwede pala na sa ating pagsisikap, doon nakasalalay yung pagkakaisa natin sa Espiritu.
Ito yung pagpapakita na pwedeng mawala sa atin ang pakikipagkaisa ng Espiritu kung hindi tayo magsisikap. Kung sapat na sa atin ang maniwala, tinanggap ko na si Kristo, once saved, always saved. Basta sa puso ko si Kristo. Ligtas na ako. Ano man nagagawa ko, maunawaan na ng Diyos yun. Ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay maunawain. Basta sorry lang. Wala na tayong pagsisikap na baguhin to. Hindi bunga. Bunga nga to ng aking pagmamahal, nakipagkakaisa kay Kristo, kaya ako ay gumagawa ng mabuti. Pero pag nadadapa ko, naintindihan na ng Diyos yan. Sabi po, pagsikapan. Kaya totoo na may tinatawag na ayaw man ninyong tanggapin na may mga certain na degree na pagdating sa kalangitan ay may mga level din yan. Depende sa kung paano mo pinagsikapan yung pananatili ng banal na espiritu sa buhay mo. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, mag-ipon Huwag kayong mag-ipon dito sa mga kayamanan dito sa lupa. Ang pag-iipon sa lupa, umuunlad ka at maaaring bumagsak ka. Pero mag-ipon kayo ng kaharian sa langit, mga bagay sa langit. So ibig sabihin, may mga nakakapag-ipon ng konti, may mga nakakapag-ipon ng marami. So, re-rewardan ng ating Panginoon yan ayon sa ating mga pagsisikap na ginawa. Ano yun? Meritorious act. Na wag natin linlangin yung mga tao na walang anumang mga bagay tayong ginagawa na saganang ating sarili na kalugod-lugod sa iyo. Sabi nga, mag-ipon mag-ipon dahil sa bawat ating kabutihan, kung ating inaalay ito sa ating Panginoon, inaalay ito sa pamagitan ng ating Mama Mary, na kapag iipon tayo. Dahil pagdating sa langit, although pag tayo nandun ay pantay-pantay, pero may certain levelity tayo kung paano tayo nagiging closer. The more closer we are to God, the more na mararanasan natin yung kanyang grasya, yung kanyang kaluwalhatian. Kaya nga, lagi ko naalala yung sinasabi ni Doc Ditching, isang Hail Mary lang. Isang saint ang nakahanda na muling bumalik dito sa mundong ito at mamuhay na siya na pinakamaranas na ng matinding pagsubok at paghirap. Okay yun. Kaya niya, gusto niya pang itaya yun para sa isang simple na panalangin ng Hail Mary. Mantakin mo yun. Yung isang point na yon, handa kang magsakripisyo ng 100 taon para lang masambit mo isang tunay na panalangin ng Hail Mary within your heart na magiging meritorious sa langit. Isa lang, pagbigyan siya. Gaano katindi pala ng bawat leveling ng level up ng paglapit mo sa ating Panginoon. So ang mga bagay na ating naranasan na kapighatian dito sa lupa ay hindi maihahambing doon sa kagalakan, kaluwalhatian na ating maranasan kung tayo ay loobin ng ating Panginoon na pumasas sa langit. Yun po yun, mga kapatid. Ayan, tuloy natin. Ito matindi. May isang katawan at isang espiritu. Kung paanong tinatawag kayo, din kayo sa isang pag-asa na inyong pagkatawag. Isa. Paisa muna ako dito. Ulitin ko. Mayroong isang katawan. Hindi madami. Ang turo ng simbahan patungkol kay Kristo, isa. Kung sino ipinanganak doon sa Nazaret, siya ring katawan na ito. Ang siyang pinarusahan, namatay sa krus. Yung dugo nito, ang nanalaytay sa krus ng Kalbaryo, iisang katawan yan. Hindi iba-iba, hindi yung parang wrestler. Ako yung pinanganak. Ako yung iba na yung Kristo, yung nangangaral. Teka. Kailangan mas matibay na Kristo. Papako na ako. Sab. Ibang Kristo na yon. Yung napako. Ibang Kristo din yung bumalik. Hindi po yan ang ebanghelyo. Hindi po yan tinuturo ng simbahan. Sana magising na tayo. Ang sabi dito, isang katawan, isang espiritu. Hindi yung espiritu, oops! Sasapian kita, ikaw ay espiritu ng ganito. May mga kategory pang ganon. Ikaw espiritu ng ganito. Isang espiritu lang po. Ang pagkakaiba-iba lang yung kaloob ng espiritu, yung bunga ng espiritu, pero isang espiritu. Hindi po 7, hindi po kung ilan, na kung sino ano kayong espiritu yung gumana sa kanya. Yan po ang delikado po diyan. May tinatawag yan sa spiritual liberation, may mga term po diyan.
na yung naniniwala ka na yes, there is God, there's one God, but there is a lot of God na pwede nyo pang tawagan, yung maraming gods na nalaman. Doon po kayo mapapaloob. Kung hindi natin tatanggapin na may isang katawan, isang espiritu, kung paanong tinawag din kayo sa isang pag-asa ng inyong pagkatawag. Kung ang pagkatawag natin kay Kristo, dapat paniwalaan natin hindi ang turo muli ng ibang tao, ng ibang tinanggap ninyo na tagapagturo, kundi dapat turo ng mga apostol ni Kristo. So ito pa, napakahalaga mga kapatid. I-display ko po ito. At ito po ay hindi po dapat natin mapahindian. Bagkus sana tanggapin natin ang katotohanan ito. Mayroong isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, mayroong isang Diyos at Ama ng lahat na nakahihigit sa lahat. Siya ay nasa lahat at nasa inyong lahat. Yan ang tandaan niya po. May isang Panginoon. Hindi tatlo, hindi apat, hindi marami. Mayroong isang Panginoon. Yan ang hiwaga. Yan ang ibinubunyag ngayon ng mga panahong ito. May isang pananampalataya. Hindi iba-iba, hindi buklod-buklod. Kaya nga makikita natin kung paano ang kalaban, ang demonyo ay nagsisikap na sa pamamaraang hindi natin mahahalata ay tayo ay madidivide. Yung katawan ni Kristo mahahati. Nakakalain natin Kristiyano pa rin tayo, nakakalain natin na sa Diyos pa rin tayo, pero nakahiwalay na tayo, iba na yung ating pananampalataya, hindi na tayo kaisa. Isang Panginoon lang, isang pananampalataya. Ano pananampalataya natin? Apostles' Creed. Kaya nga dapat pinakakabisan natin sa ating mga anak yan. Na at first, of course, kapag kanilang nirecite yan, hindi pa nila maunawaan yan. But sooner, kapag alam na nila Apostles' Creed o Nicene Creed, I believe in one God, and I believe in God Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit, born of Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, crucified, died, and buried. He descended to the dead. On the third day, He rose again from the dead. Yung mga yan at yung I believe in one Holy Catholic Apostolic Church, kabisahin natin yan. Yan ang ating pananampalatayang ipinahayag. The faith that we profess. Kinakailangan po tayo ay maging faithful dyan sa ating pananampalataya yan. Bakit? Isang pananampalataya, isang bautismo. Hindi yung nabautismohan ka na sa simbahan, papabautismo ka pa sa kung ano-ano pa mang ritual. Alalahanin po natin, ang pinakalayunin ng bautismo ay upang ang isang bata ay maitalaga sa Diyos na Ama na sa Kanya na to. Ikinoconsecrate mo. Kaya nga ang mga Hudyo noon, after 8 days, agad-agad, hindi na nagpapatumpik-tumpik, hindi na nag-iipon na kung sino pa iba yung mga ma-influensyang kumpare o kumare na bakit kinakailangan antala pa yung salvation ng bata. Agad-agad, 8 days, dapat mabautismohan yan. Dapat maitalaga yan na ito ay nakatalaga sa Diyos. Ganon din yung bautismo. Kapag nabautismo ng bata, pinahiran niya ng chrism oil, binuhusan ng tubig, nilinis na, nagiging kabahagi na siya sa kaharian ng Diyos. Inihihiwalay na siya doon sa kasalanang mana o doon sa kasalanan ng mga magulang, no? Nililinis na siya. And therefore, nagiging kalaban na siya ng dyablo. Hindi na siya kakampi. Kaya nga ang tawag niya sa atin, militant church, kabahagi na, may kaaway na tayo. At yun yung dyablo. Kaingatan natin, tayo mga ninong, tayo mga magulang, ingatan natin ang kahalagan ng bautismo. Hindi pa lamang nalalayo. I-degrade na agad natin yung kahalagan ng bautismo na kung saan habang binabautismo ng bata ay nagkakaroon tayo ng minor exorcism. Itinatakwil natin ang gawa ng dyablo. Sama-sama natin itinatakwil ang kanyang mga panukala sa buhay at ating inaanyahan ang Holy Spirit na binyagan, sangayon tayong lahat. Tapos lalabas pa lang kung ano-ano nang tinuturok natin sa t-shirt ng bata. Ano yan? Ano yung mga una na pulang yan? Saan turo yan? Duda ka? Duda ka doon sa simbahan? Sayang, gumastos ka pa. Ano yung para lang formality?
Para lang sa mga ninong at ninang, para lang sa handaan. Kahabag-habag naman ang layunin mo bilang magulang kung yan ang dahilan mo, hindi yung salvation ng bata. Hindi natutuwa ka na sinusulat na nababasa, welcome to Christian world. Wow! Welcome to Christian world, pero un-Christian yung gagawin mo. At to the worst, kung may mga ritual pa kayong alam na gagawin, pabubuhusan ninyo, wala na. Contaminated na yung faith natin. Bakit? Dahil sa ating paniniwala na hindi nga nakaugnay dito sa isang pananampalataya, sa isang bautismo. May pananampalataya ka dyan at meron din kayong sarili, may bautismo din kayo. Kaya, no wonder, in the aspect of studies ng mga spiritual liberation, talagang may mga contaminated na mga tao. Nas prone sila. Mas malapit sila sa pagkakaroon ng tinatawag na third eye. Masyado silang sensitive sa ganyan. Di ba? Marami ng ibang ina-adapt na pananampalataya. So anong gagawin natin? Repent, renounce, at bumalik po tayo sa simbahan upang tayo muli ay magkaroon ng isang Panginoon, isang pananampalatayang itinuro hindi ng sino pa mang tao, kundi tinuro ng ating apostol, at may isang bautismo. Mayroong isang Diyos at Ama. Hindi mayroong isang Diyos at Ina. Ng lahat na nakahihigit sa lahat, siya ay nasa lahat at nasa iyong lahat. Huwag nating ipagpalagay na yung ating pananampalataya ay more advantage, na mas level up. Kung ang pananampalataya mo ay hindi ayon sa tinuturo ng apostol, nalinlang ka. Feeling nyo lang, level up kayo. Feeling nyo lang na kayo ay mas nakakaalam. Aralin po natin. Aralin po natin ang turo ng ating Panginoon. Where in fact, yung binabasa nating scriptures ay hindi natin lubosang naiintindihan. Dahil ang naging tagapagturo ninyo ay dumampot lamang at nag-rely na doon sa mga espiritu na luminlang sa kanila. Delikado po yan. Delikado po yan. Kinakailangan po natin mamuhay ayon sa tinuturo ng ating Panginoon. Hanggang sa ating paglisan sa mundong ito, asahan natin ang faithfulness ni Mama Mary kung alam natin ang tamang pagkaunawa kung paanong kumikilos at nalulugod ang ating mahal na Inang Maria. Next. Eto. Ayan. Ito, bonus na lang, no? Sa mga nagtatanong kung papaano naging apostol si Pablo sa taga-Galatia. Ito, sinasabi ko si San Pablo bago po siya ay naging taga-pahayag, epektibong taga-pahayag ng mabuting balita ng Ebanghelyo, na siyang, ang mabuting balita ang siyang pagbubunyag ng hiwaga ng lihim. Ito na yun, si Kristo. Dati po siyang persecutor. Malupit po yan. Ito sabi niya sa taga-Galatia minsan, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang magandang balitang ipinangaral ko ay hindi katha ng tao. May mga iba ay katha ng tao lang eh. Katha ng ayon sa kanyang naranasang pagsapi. Na meron silang nagkaroon ng encounter, no? Hindi katha ng tao. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao. At hindi rin tinuturo sa akin ng sino mang tao. Si Kristo mismo ang naghayag nito sa akin. So kung tayo naniniwala sa sinasabing to ni San Pablo, wag na nating paniwalaan yung iba pang turo na hindi ayon doon sa tinuro ng mga apostol, particular na kay San Pablo. At ang sabi niya, hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay noon bilang masugid na kaanib ng reliyon ng mga Hudyo. Walang awa kung inusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Sa relihiyong iyon, ako'y naging masugid ng higit sa maraming Hudyong kasing edad ko dahil ako'y panatiko sa kaugalian ng aming mga ninuno. Panatik. Ha? Kaya yung mga panatik dyan, doon sa mga turo na hindi sa apostol, sana kung papaanong si San Pablo ay nagkaroon ng kalayaan, magkaroon din tayo ng kalayaan, alang-alang sa ikililigtas ng ating kaluluwa. Yun lamang po mga kapatid, at isang mapagpalaya at mapagpalang araw po sa ating lahat. Ad Jesum per Mariam.